Digital kasama sinalakay. This that you are following will be yours tonight. Hatid ng DZRH TNT. Tomorrow's News Tonight. Mga balitang binabantayan, mga balitang ayaw tigilan ng intriga, mga balitang patuloy ang pagbabago. Malalaman na tonight with Ray Sibayan, Kisses Habson, TNT. Tomorrow's News Tonight. TNT. Tomorrow's News Tonight. Sa ating pong headlines mga kaibigan sa Tomorrow's News Tonight ngayong pong biyernes ng gabi, Mayo 8 taong 2026. Presyo ng diesel at kerosene asahan daw pong rollback sa Martes. Gasolina tataas ang presyo. Bawas singil sa kuryente asahan naman sa buwan ng Mayo at Hunyo. Gia All Collection sinuspindi ng ERC. Piso humina ho, nagsara sa palitang 60 pesos and 61 centavos sa bawat US dollar. Dating Congressman Zaldico nabuking na nanunuluyan daw po sa isang luxury house sa bansang France. Gaming tycoon Charlie Ato nga ang naispatan sa Cavite pero nakapuslit sa pag-aresto ng pulisya. Malacanang inamin na dating social media director ni PBBM si PGMN founder Franco Mabanda. Mga leader ASEAN nagkasundong mapalakas ang regional cooperation sa maritime security, climate action, disaster response at digital innovation. Bagyong Hagupit, posibleng maging severe tropical storm, papasok na sa para bukas at tatawaging Bagyong Kaloy. 11 lugar sa bansa nasa pool ng danger level ng heat index ngayong Biyernes na itala sa 44 degrees Celsius. Sa pong TNT Global News, World Health Organization, pinawi daw po ang pangambang magiging pandemya ang hantavirus. Sa sports, kauna-unahang golf tournament sa UAAP, kasado na raw po sa Mayo 11. At sa showbiz, Miss Ivana Alawi, may palibreng sakay, actress, game na game, maging konduktora. Aba! TNT. Tomorrow's News Tonight. Sa ating mga balita, good news sa mga motorista, pero meron ding bad news. May nakambang rollback sa ilang produktong petrolyo po sa susunod na linggo. Bate po sa 4 na araw na kalakalan sa world market, posibleng bumaba ng 9 pesos kada litro ng diesel hanggang 12 pesos sa kerosene. Subalit, meron nga pong bad news. Dalaman sa posible namang magtuloy-tuloy ang taas presyo ng gasolina na 1.60 mula 1.60 hanggang 1.70 sa bawat litro. Bumaba ang presyo ng langis sa world market itong mga nakalipas na araw. Dalaman sa deal o sa report na deal ng US at Iran para tuluyan ng ipatupad ang tigil putukan. Asahan naman ang bawas sa bayarin sa kuryente ngayong Mayo at Hunyo matapos mong ipagutos mismo ng Energy Regulatory Commission o ERC ang pagsuspinde sa pagkolekta ng Green Energy Auction Allowance o GEAL. Ayon po sa ERC, layunin po daw po nitong pag-aani ng pasanin ng mga consumer sa gitna po ng tumataas na inflation sa bansa at mga pandaigdigang hamon sa ating ekonomiya. Silalim po ng advisory, sakop ng suspensyon ng lahat ng collection agents kabilang po ang mga distribution utilities tulad po ng Manila Electric Company, retail electricity suppliers at ang National Grid Corporation of the Philippines NGCP. Ang GEAL ay isang pass-through charge na ginagamit sa pagpupondo ng mga renewable energy projects sa bansa na sa kasalukuyan ay may fixed charge na 0.0371 centavos sa bawat kilowatt hour. TNT. Tomorrow's News Tonight. May bad news po sa palitan ng ating piso kontra dolyar. Humina nga po ngayong Biyernes ang ating piso kontra US dollar.
Sa forex trading ngayong Biyernes, nagsara sa palitan na 60 pesos and 61 centavos sa bawat dolyar. Ito po ay mas mahina sa nagsarang palitan kahapon na 60 pesos and 42 centavos sa bawat US dollar. Matamlay na nagbukas ang trading sa palitan po ng 60 pesos and 65 centavos sa bawat dolyar. Naglaro naman ang palitan ngayong pong araw na ito mula sa 60 pesos and 41 centavos sa bawat dolyar hanggang 60 pesos and 70 centavos hanggang sa magsara sa 60 pesos and 61 centavos kada US dollar. TNT Tomorrow's News Tonight. Sa iba pang balita, inamin ho ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro na naging social media director ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Peanut Gallery Media Network or PGMN founder Franco Mabanta nitong taong 2018. Subalit nagtagal lamang nga niya ito ng 6 na buwan dahil po sa posibleng hindi nasusunod ni Mabanta ang prinsipyo ng Bagong Pilipinas Campaign. Ayon po kay Castro, hindi tinatanggi ng Malacanang ang koneksyon ng Pangulo at Mabanta noon pero wala na anyang ugnayan ang dalawa sa ngayon. Kailan ba yung sinasabi nila? 2018, wala naman nagdi-deny na naging social media director ng Pangulo itong si Franco Mabanta. We're talking of now. So, challenge ko rin, bigyan niya ako ng larawan na magkasama si Franco Mabanta at ang Pangulong Marcos Jr. Lalong-lalo na sa kanyang wedding kung saan ang mga kasamahan niya ay parang nagagawi sa tinatawag na DDS. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala din naman ng NBI na hindi necessary o hindi na raw mahalaga sa extortion case ang sinasabing relasyon ni PGMN founder Franco Mabanta sa mga Duterte. Sa pagtatanong po ng DZRH News, sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na establish na umano ang koneksyon ng mga ito. Ang malagaan niya ay tingnan ang nangyayari sa ngayon at sino-sino ang anchor sa naturang online media platform katulad na lamang na Attorney Rowena Guanzon. Sa ngayon ay wala pang plano ng Bureau na ipatawag si Guanzon dahil naman sa nakatun lamang investigasyon nila sa kasong robbery at extortion. Partikular na ang sinasabing 90 minutes na video expose ng kampo na nagpapatunay umano ng korupsyon ni dating House Speaker Martin Romualdez. Na-establish naman din. Tapos nakita rin naman natin yung sa kila PBBM, nandoon nung tumatakbo siyang Vice President. But you have to remember, sino magkasama nung takbo na yun, si Sara at saka si PBBM pa rin. In better days pa noon, di ba? So, ang tingnan natin yung ngayon. Sino yung mga nila dyan na kinuha niya ng mga anchor and sino yung kinikritikas? Andun si Attorney Rowena Guanzon, di ba? Paborito tayo ng tingnan. Hindi naman siya necessary dito sa kaso. Why do we look at that, di ba? Yan po mga kaibigan, si NBI Director Attorney Melvin Matibag. TNT Tomorrow's News Tonight. Itinanggi naman ng host ng Peanut Gallery Media Network na si CJ Hero ang mga aligasyong ipinupukol sa kanya ng National Bureau of Investigation NBI. Kaugnay po ito ng kanyang pagiging person of interest sa muna'y tangkang pangingikil ng abot sa 350 milyong piso mula kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sa mensaheng pinadala nito sa DZRH, sinabi ni Hero na kailanman na hindi siya nag-ipaugnayan sa kampo ni Romualdez at hindi nito ginamit ang kanyang dokumentaryo para mangikil. Paliwanag po niya ilang buwan na ang kanyang ginugol para mabuo ang kanyang umanong expose tungkol kay Romualdez kung saan mayroon pa manong tumulong sa kanya na mga congressman at mga pribadong individual. Una pong sinabi ng PGMN na walang nangyari extortion at si Romualdez umano ang nasa likod ng pagpaparesto sa kanila na tinawag nilang set-up. Bati naman sa nilabas silang statement, ginawa mo na ito ni Romualdez upang umunay patahimikin sila at para hindi mailabas ang umano'y 90-minute expose laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. TNT Tomorrow's News Tonight.
Itinutulak naman ng NBI na pulisan, bantayang mabuti ang social media sa mga peking journalist o media news outlet. Kasunod po ito ng pag-aresto kay Peanut Gallery Media Network founder at Chief Executive Officer Franco Mabantad sa apat na iba pa kaugnay ng umano'y 350 million pesos na extortion try kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ang kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, tinatrabaho na nilang draft bill na inapilan na sa Kongreso para ma-regulate o magkaroon ng rules and regulations sa social media. Idinimpa ni Matibag ang sangkaterbang mga nagpapanggap na umano'y media maski wala namang background sa journalism. Actually, the biggest takeaway of this case, setting aside all the noise and all the political issues na sinasabi, ang lesson natin siguro dito is mapulis natin yung social media na posting to be as news outfit, parang yung conventional media natin, kayo, you are guided by KBP. Pag may ginawang kalokohan, pwedeng magsuspindi, magpatol ng suspension. So probably, we will push a legislation to that effect to regulate, not to curtail, but to regulate or to give some rules and regulation kung ano yung behavior. Kasi ang dami ngayon na wala namang background ng journalism, hindi nag-aaral ng journalism, mas media na. Very unfair to you na mga nag-aaral talaga. Yan po mga kaibigan, si NBI Director Attorney Melvin Matibag. TNT Tomorrow's News Tonight. Sa iba pang balita, 3 barkong pandigma ng Amerika ang tinarget umano ng Iranian forces sa Strait of Hormuz. Gayunpaman, niliwanag po ng US Central Command na walang tinamaan sa pinakabagong missile at drone attacks ng Iran. Ayon po sa Tehran, nauna raw pong umatake ang Amerika at gumanti lamang kanilang puwersa. Inagpo ng Central Military Command ng Iran na nilabang ng US ang ceasefire ng targetin ng isang oil tanker at isa pang barko sa Strait of Hormuz. Sa isang statement, binanggit naman ni US President Donald J. Trump na bagaman umasa naman siya na mabubuo ang peace agreement, nakanda naman ng US na muling maglunsad ng opensiba kapag nagmatigas pa ang bansang Iran. TNT Tomorrow's News Tonight. Standby pa rin po sa iba pang mga balita mga kaibigan sa Tomorrow's News Tonight. Mayroon pong napagkasunduan ng mga leader po ng ASEAN sa kanilang ASEAN Summit para mapalakas ang regional cooperation sa maritime security, climate action, disaster response at digital innovation. Samantala naman, dating Congressman Zaldico abay nabuking na nanunuluyan daw po sa isang mamahaling bahay dyan sa bansang Pransya. Gaming tycoon Charlie Atungang naispatan sa Cavite pero nakapuslit sa pag-aresto ng mga otoridad. Samantala naman, bagyong hagupit, posibleng maging severe tropical storm, papasok sa parbukas sa tatawaging bagyong Kaloy. 11 lugar sa bansa nasapol ng danger level ng heat index na naitala sa 44 degrees Celsius. Sa adipong TNT Global News, World Health Organization, pinawi daw po ang pangambang magiging pandemya ang hantavirus. Sa sports, kauna-unahang golf tournament sa UAAP, kasado na raw po sa Mayo 11. At sa showbiz, si Miss Ivana Alawi may palibreng sakay. Sakay na kayo. Actress, game na game, maging konduktora. Pilipinas ang oras, alas 9:23 ng gabi. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm.
Charm Fabcon. ACS. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Sana hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino.
Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Pilipinas ang oras sa alas 9:28 ng gabi. Balik po tayo mga kaibigan sa Tomorrow's News Tonight. Inyong pa rin pong lingkod mga kaibigan si Ray Sibayan para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pero po tayong update mga kaibigan sa ASEAN Summit sa Cebu. Yung daw pong resulta ng ASEAN Summit tabay inisa-isa daw ho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ating alamin pong detalye sa report ni RH14 Let Narciso. Miss Let. Ray, ibinahagi nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga hakbang na gagawin ng ASEAN matapos talakayin sa summit ang regional energy security and resilience, food security at safety ng ASEAN nationals abroad. Sa press briefing matapos ang kanilang meetings, sinabi ni Pangulong Marcos na nanawagan sila para sa agarang ratifikasyon ng ASEAN Framework Agreement on Petroleum Security. Layo nitong matiyak ang suporta ng member states sa panahong may kakapusan sa supply. Isinulong rin ang operationalization ng ASEAN Power Grid na magkokonekta ng kuryente sa lahat ng 11 miyembro ng ASEAN. Ito para magkaroon ng cross-border power trading, masuportahan ang renewable integration at makapagbigay ng mas abot kayang kuryente sa halos 700 milyong katao. Sa usapin ng seguridad sa pagkain, nagkasunduan niya ang mga leader na panatilihin ang daloy ng mga pangunahing pangailangan. Panatilihing bukas ang mga merkado, palakasin ang intra-ASEAN trade at pagtibayin ang regional food security mechanisms. Nangangahulugan niya ito ng pagtataguyod ng resilient supply chain, pagsuporta sa agri-MSMEs at maliliit na magsasaka. Nanawagan din ang ASEAN para sa upgraded ASEAN Trading Goods Agreement na layong gawing moderno ang kalakalan sa rehiyon. Para naman sa seguridad ng mga mamamayan, nagkasundo ang ASEAN na magtulungan para sa mabilis na koordinasyon, information sharing at kooperasyon sa host governments para sa napapanahong suporta sa ASEAN nationals na nangangailangan ng agarang tulong, evacuation o repatriation. Isa naman sa mahalagang dokumento na inadapt ng mga miyembro ng ASEAN leaders ang ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation. Nakapaloob dito ang panukalang magtatag ng ASEAN Maritime Center sa Pilipinas. Sa pagtatapos ng ASEAN Summit dito sa Cebu, dumalo ang heads of state sa gala dinner na inihanda ni na Pangulong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat RH14 Let Narciso. TNT Tomorrow's News Tonight. Sa kaugnay pa rin pong balita sa ASEAN Summit, nagkasundo po ang mga leader ng ASEAN na mapalakas ang regional cooperation sa maritime security, climate action, disaster response at digital innovation. Ayon po kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kabilang po sa mga napagkasunduang deklarasyon ay ang panukalang magtatag ng ASEAN Maritime Center sa Pilipinas. Sa ganitong paraan, anyay mas magiging malalim ang maritime cooperation at matutukang mabuti ang multidimensional nature ng maritime issues, kabilang na ang navigation safety, maritime security at regional coordination. Nagkasundo rin po ang mga leader ASEAN sa Declaration on the Empowerment of Youth in Climate Action and Disaster Resilience. Tinutukan din ng mga leader ASEAN ng umuunlad na innovation, kabilang po ang artificial intelligence at digital tools para sa pagpapaunlad ng energy forecasting, food system monitoring at social protection delivery. TNT Tomorrow's News Tonight. Inilatag naman ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang 3 prioridad na dapat tutukan ng ASEAN sa pagbubukas nga po kanina ng plenary session sa Cebu. Kabilang po dito ang usapin ng energy security, food security at proteksyon ng ASEAN nationals bunsod ng tensyon sa Middle East. Sa usapin ng enerhiya, tinulak po ng Pangulo ang mas matibay na koordinasyon sa supply at pagpapalawak na alternative at renewable energy sources, habang kailangan anyang palakasin ng intra-ASEAN trade at protektahan ng supply chain sa food security at mas mabilis na consular coordination para naman sa kaligtasan ng ASEAN nationals.
Muli rin isinulong ng bansa ang panukalang pagtatatag ng ASEAN Maritime Center sa Pilipinas para mas paigtingin ang maritime cooperation sa rehiyon. It is a stark reminder that in an increasingly uncertain world, we call for our collective action, and it has never been more urgent. So we must continue to uphold the principles of ASEAN centrality and solidarity and pursue practical cooperation. And tomorrow's News Tonight. Standby Noche at Kafeds. Meron muna tayong update mula sa Senado. Higit sa 200 milyong pisong pondo raw po ng PhilHealth mula sa Syntax, PAGCOR at PCSO abay dapat din daw pong ilabas ng gobyerno. Ating alamin sa report ni RH28, Lakay Raymond at Paz. Lakay Raymond. Hindi lang ang 60 billion pesos na kinuha ng gobyerno mula sa PhilHealth ang dapat na ilabas, kundi meron pang mahigit 220 billion pesos. Ito ay mula sa share ng PhilHealth sa Syntax sa tabako, alcohol at sweetened drinks na nagkakalaga ng mahigit 113 billion pesos at share mula sa kita ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR at Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO na mahigit na 106 billion pesos mula 2023 hanggang 2025. Sabi ni Ligard na dapat itong i-release at magamit para sa kapakinabangan ng mga Pilipino dahil hindi kailanman tuluyang may patutupad ang Universal Healthcare Program. Kung delayed, ang mga remittances o kaya ay installment ang release ng pondo. Una nito ikinatuwa ng senador ang pagsauli ng national government sa kinuhang 60 billion pesos mula sa PhilHealth. Ngunit ang 110 billion pesos na kinuha naman mula sa Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC ay wala pang linaw. Ito si RH28, Raymond Paz para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Lakay Raymond at Paz. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, most wanted person ng NCRPO sa kasong qualified rape, arestado sa Las Piñas City. Ating alamin sa report ni RH27, Noche Cacas. Lakay Ray, swak na sa kulungan ang lalaking pinaghahanap ng National Capital Region Police Office. Ito ay matapos silbihan ng warrant of arrest sa kasong qualified rape sa lungsod ng Las Piñas. Kinilala ang naarestong si alias June, 33 anyos, top 4 NCRPO Most Wanted. Pinusasan ng arresting team sa Proto Santos Avenue, Barangay Zapote, sa nabanggit na syudad. Walang piyansang inirekomenda ang Las Piñas City Family Court Branch 2 laban sa akusado. Samantala na kay Ray, inaresto rin ng Quezon City Police District ang number 3 district level wanted person, si alias Josue, 43 anyos, ng Baras Rizal. Sa kaso naman 4 counts sa qualified rape sa isang minor de edad. Nag-ugat naman ang pag-aresto ng QCPD team. Makarag maglabas ng warrant of arrest ang QCRTC Branch 102. Bukod sa kinakaharap na kasong paglabag sa anti-rape law, napag-alaman rin ang akusado ay may previous cases tulad ng reckless imprudence resulting in damage to property noong June 2023. Arit sa Kumusta ang panahon ngayon? Napakaganda. Gaano kaganda? Hindi tayo nakaranas ng anumang kanina medyo maalinsangan pero this time medyo malamig-lamig na. Malamig-lamig na ngayon. Sigurado ka ha? Oo. So paglabas ko rito malamig na. Oo. Ha? Paglabas mo binibiro mo yata kami. Si Don Carlos nga lalabas sabi, ay ang lamig na pala sa labas. Oo. Maano na. Mainit, grabe ka naman. Mainit pa rin hanggang ngayon. Oo. Mainit pa rin ba? Oo naman. Kung naka-aircon ka, malamig ang mararamdaman mo. Pero kung hindi ka naka-aircon, mainit. Sa bagay, nagtakbo-takbo ako kanina kaya nahanginan ako. Oo. Kung nagtakbo-takbo ka, lalo magiging mainit kasi papawisan ka.
Hindi hangin, sumasalubong sa akin. Nahuhuli ka tuloy by noche. Nasaan ka pa talaga ngayon? Mantakin mo. Yung singaw ng kalsada. Mantakin mo, 11 lugar ang 44 degrees Celsius ngayon ng heat index. Abay, matindi yun, ha? Grabe. Oo. Di ba? Grabe, Oo. sobrang init. Diyos mio. Malingasaw nga kanina yung kalsada eh. Oo. Talagang ramdam mo talaga yung kapag mahina-hina yung immune system mo. Talagang isip mo. Sige. Okay. Oo. Salamat. By noche. Ingat ka palagi, ha? Ingat ka rin palagi. Mamasuk-chuk pa. Ayan. Sa anong romantiko talaga tong si Noche Kakas, ano ba? Salamat, Noche. Samantala naman, suspect sa kasong magpatay, arestado naman sa Bulacan. Report mula kay Ka Federico Manalili, Ka Feds. Yes, kasamang Ray, arestado ang isa sa dalawang suspect sa nangyaring pananaksak sa may area lang ito ng Barangay Pangulo, Ubando, lalawigan ng Bulacan, kahapon ng alas 3 sa 55 ng hapon. Kinilala ang biktima na binawian ng buhay na si alias Archie. Batay sa ulo tatanggap ni Police Lieutenant Police Major Erickson Miranda, Chief Police ng Ubando. Isang report na natanggap ng mga otoridad kung saan isang insidente ng pananaksak ang nangyari sa sinasabing lugar. At doon nga sinasabi rin na pinasok ng dalawang suspect ang bahay ng biktima. Ang biktima at wala itong awang pinagsasaksak ng mga suspect. Matapos na ang pananaksak ay mabilis tumakas sa mga suspect sakay ng isang motorsiklo na Honda Click. Agad namang nagsagawa ng investigasyon ng mga otoridad at follow-up operation. Sa tulong ng mga CCTV, natuntun yung motor na inabandona sa area ng San Vicente Village sa Batgay Maysilo. Malapit lang ito sa bahay ko kasama Ray. Malapit lang dito natagpuan yung motor. yung inabandona ng motor. Kalauna ay nakilala nga yung mga suspect na resulta ng pagka-aresto ng isa. Nakilalang si alias Alex, 51 anyos at presidente naman ng lungsod ng Nabotas. Samantala, patuloy namang tinutugis ng mga otoridad lang nakilala pang isang suspect na nakatakas na si alias Bobby. Sa ngayon, nakatit na sa custodial facility ng Ubando Municipal Police Station yung isang arestado suspect habang ito inaharap sa kasong murder. Bago tayo magtapos kasama rin, mabatiin ko lang yung sa Hagunoy, Bulacan, particular sa San Jose, Barangay San Jose, Hagunoy, Bulacan. Ang aking ate na si Conching Manalili Tolentino ay nagdiriwang ng kanyang 83. Aba, happy birthday po Ate Conching. Happy birthday po sa inyo. Abay, ito. Oh, yan ha. At least meron ka ng handog kay Ate Conching, ha? Kahit sa hirap na hirap makapunta doon sa Agunay, kasamang may talagang alagang taas ng tubig lagi. Kaya yung mga tricycle nila, yung pag nakaupo ka sa motor, yung flooring ng mga tricycle nila hanggang ulo ko eh. Ganyan katataas yung mga flooring ng motor nila. Sa mga tricycle doon sa lugar. Dahil talagang hirap kumilos. Dahil pagdating nga ng alas 11 ng umaga, andyan na yung pagtaas ng tubig. At sinabayan pa yung paggawa ng repair, yung ginagawang tulay doon na tagusan ng papuntang Paumbong ay ginagawa pa rin. Kaya naggawa muna ng pansamantalang bakal na tulay para sa tawiran di sa ilog para sa mga patawid naman ng Hagunay kasamang rin. At di na rin naghihintay yung mga company bus na naghahatid nga na paduwas ng Maynila. Ilang muna kasamang rin ang ating report. Muli, binabati kita Ate Conching Manalili ang kanya yung paarawan. Federico Manalili para sa Visarit, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Ka Federico Manalili. TNT Tomorrow's News Tonight. Standby pa rin po sa iba pang mga malalaking mga balita sa Tomorrow's News Tonight. Ngayon po gabing ito ng Thank God It's Friday. Pilipinas ang oras sa alas 9:43 ng gabi. Abangan this Saturday. Hi, this is Baby Ruth Villarama and you're watching Scene Zone.
masaya at makabuluhang kwentuhan kasamang internationally acclaimed director ng Sunday Beauty Queen at food delivery fresh from the West Philippine Sea. Narrative. Yes. Ng West Philippine Sea. Kasi ate naman talaga yun. Diyos ko, Lord. God. Looking back, 10 years ago na pala yun. No? Isang dekada na yung Sunday Beauty Queen. And I was such a very young storyteller. I've always wanted to do a film about our sailors, our seafarers. Sorry kasi kung pangit yung stories, you can only do so much in your marketing. First day, last day ka, girl. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH TV. Match up entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar's News Tonight. Sa ating pa rin po mga balita mga kaibigan sa Tomorrow's News Tonight, ngayon pong gabi ng Biyernes. Dapat daw po magsilbing hamon ng walang katiyakang sitwasyon sa gitnang silangan para manatiling matatag ang ASEAN sa gitna ng krisis.
Yan po ang binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng formal na tanggapin ng mga leader ng Timog Silangang Asya sa 40th ASEAN Summit sa Cebu. Ayon po kay Pangulong BBM, maraming kababayan at nang umaasa sa kanilang mga leader, kaya ito anyang pakay ng ASEAN para pag-aralan ang mga nararapat na gawin sa kasalukuyang hamon at sa hinaharap. Dagdag pa ng Pangulo, subok na ng ASEAN sa maraming dekada, kaya kumpiyansa naman ng Pangulo na magbubukas ito ng maraming oportunidad na magpapaigting sa pagtutulungan. Patunay lamang ang summit na mananatiling buo ang rehiyon sa pamamagitan ng dialogo, kooperasyon at mutual respect sa gitna ng dami ng responsibilidad ng bawat leader sa kani-kanilang bansa. TNT Tomorrow's News Tonight. Formal namang isinara ang pinakamalawak na balikatan exercises sa pagitan po ng Armed Forces of the Philippines at mga kalyadong bansa mula sa Amerika, Australia at ang kauna-unahang direktang partisipasyon ng Japan. Sa isang seremonya na ginanap sa Campo Aguinaldo, opisyal na tinapos ang 41st iteration ng War Games. Tampok naman ang higit sa 17,000 sundalo. Sumalit habang may programa sa loob ng AFP General Headquarters. Isa namang kilos protesta ang isinagawa sa labas ng kampo. Ito po ay ang grupong Bago Alyansang Makabayan o Bayan. Inalmahan ng grupo ang paggamit ng mga foreign missile systems na naglalagay mano sa panganib sa seguridad ng mga lokal na komunidad at muling nanawagan na tuluyan ng alisin ang puwersa ng Amerika sa Pilipinas. Magugunitang naging makasaysayan ng balikatan ngayong pong taong ito dahil naman sa pagpaputok ng Tomahawk missile gamit naman ng Typhoon medium range capability ng Amerika. Gayon din ng Type 88 surface-to-ship missile ng Japan. Bukod po dito, dinala rin sa Batanes malapit sa Taiwan ng Nemesis anti-ship missile ng US Marine Corps. Bagay naman na una nang inalmahan ng China. TNT Tomorrow's News Tonight. Walang pake. Wala daw pong pakialamang China sa paggamit ng Pilipinas sa mga missile system ng ibang bansa, partikular po ng Amerika at Japan. Yan naman po ang buwelta ni Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro sa babala ng Chinese Foreign Ministry na marimanong pagmulan ng regional tension ang pagdadala ng bansa-bansa ng mga Tomahawk at Type 88 missile systems. Sa panempo sa pagtatapos ng balikatan, inulit ho ni Secretary Teodoro ang matagal ng banat sa Beijing na mas dapat umanong tutukan ang kanilang sariling bakuran. Number one, hindi ako believe. Number two, wala silang pakialam doon. Alright. I mean, anong pakialam nila? Pakialaman nila sarili nilang bakuran. Pakialam sa nilang pakialam yung kanilang sariling bakuran, lalo na yung panunugin sa kanilang mga kababayan na nila tinitingilan. Ito, distraction din sa mga kababayan nila, sa mga problema nila. Sagot po ito ng kalihim sa warning ni Chinese Foreign Ministry spokesman Li Jian sa live fire ng surface-to-ship missile ng Japan dyan po sa Ilocos Norte. Bago po ito, sinubukan naman sa una rin pagkakataon ng Typhoon medium range capability ng Amerika mula Tacloban City patungo naman sa isang target na nasa Laur, Nueva Ecija. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, tumutuloy naman sa isang mamahaling bahay. Wow! Sa bansang France, si dating Congressman Zaldico. Sa isang pulong balitaan ng kapihan ng Samahang Plaridel, sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla ng luxury house ay matatagpuan sa Champs-Élysées ng halagay na sa $200 million o euros. Ayon po kay Remulla, pinoproseso na ang asylum request ni Ko at pinag-usapan na rin ng Philippine at French authorities ang naturang issue. Inagpo ng DILG Secretary na sa kabila ng asylum bid, minimal lamang ang impact nito sa paghahabol ng batas kay Ko. Kumpiyansa naman si Remulla na may babalik sa Pilipinas ang puganteng dating kongresista sa oras namang lumabas ang red notice mula sa International Police. TNT
Tomorrow's News Tonight. Naispata naman sa Cavite ang isinasangkot sa missing Sabongeros case na si gaming tycoon Charlie Atungang noong buwan ng Abril. Ayon po kay Interior Secretary John Vic Remulla, agad daw pong nagkasanang operasyon ng CIDG para arestuhin si Ang, ngunit siya ay nakapuslit. Binigyan din po ni Remulla na muntik na nila itong mahuli at sa katunayan ay naabutan pa raw nilang mga pagkain sa naturang lugar. Si Charlie Atungang inaharap sa mga kasong kidnapping with homicide at kidnapping and serious illegal detention kaugnay po ng kaso ng missing Sabongeros. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman sa ating pa rin pong mga balita, 11 lugar sa Pilipinas ang nakapagtala ng pinakamataas na heat index o damang init ngayon pong Biyernes. Ayon po sa DOST, pumalo sa 44 degrees Celsius ang damang init na pasok sa danger level ang mga sumusunod na lugar. Diyan po sa Lawag City, Ilocos Norte, Dagupan City, Pangasinan, maging sa Itiaga, Isabela, CLSU Muñoz, Nueva Ecija, Subic Bay, Olongapo, Kamiling, Tarlac, Alabat, Quezon, Cuyo, Palawan, Rojas City, Capiz, Dumangas, Iloilo, at maging sa may Butuan City, Agusan del Norte. TNT Top News Trending Worldwide. Sa ating pong TNT Global News, World Health Organization, pinawi daw po ang pangambang magiging pandemya ang hantavirus. Report mula kay Jackie Resio. Hindi ito coronavirus at hindi ito influenza. Ito ang naging pagtitiyak ng World Health Organization o WHO sa publiko na hindi magkakaroon muli ng pandemic dahil sa mga ulat ng outbreak ng hantavirus sa isang cruise ship. Gayunpaman, pinayuhan pa rin ni WHO Director of Epidemic and Pandemic Management Maria Van Kerkhove na mag-iingat ang lahat at ugaliin ang paglilinis. Ayon sa WHO, di tulad ng COVID-19, matagal nang may tala o nadiskubre ang hantavirus pero wala pang bakuna o direktang lunas para rito. Ang hantavirus ay napapasa sa tao sa pamamagitan ng paglanghap ng particles ng dumi ng infected na daga at naipapasa sa iba pang tao kapag nagkaroon ng matagal at intimate contact sa kanila. Nagpapatuloy naman ang contact tracing at pag-quarantine sa mga pasaherong nagpositibo sa hantavirus na nakauwi na sa kanilang bansa mula sa Atlantic Cruise. At yan ang balita mula sa ibayong dagat. Ito si Jackie Resio ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Miss Jackie Resio. Sa ating sports, kanunahang golf tournament sa UAAP, kasado na raw po sa Mayo 11. Report mula kay Kyle Bullias. Kyle. Kasado na ang kauna-unahang golf tournament sa ilalim ng UAAP Season 88. All set na ang mga paghahanda sa naturang kompetisyon na gaganapin sa Tagaytay Midland Score sa Talisay, Batangas sa darating na May 11. 5 universidad ng UAAP ang sasabak sa makasaysayang inaugural competition, kabilang dito ang De La Salle University, Ateneo de Manila University, University of the Philippines, University of Santo Tomas at Adamson University. Gagamitin sa kompetisyon ng 72-hole aggregate gross stroke play format na hahatiin sa 4 na rounds kung saan mayroong tig-18 holes bawat round. 3 hanggang 4 na manlalaro ang ilalaban ng bawat koponan kada round mula sa roster na 4 hanggang 6 na players. Tanging mga atletang makakatapos ng lahat ng 4 na rounds ang magiging kwalipikado para sa individual awards. Samantala, katuwang naman ng UAAP rito ang Pilipinas Golf Tournaments Incorporated o PGTI. Ayon kay UAAP Season 88 Executive Director Rebo Sagisag, mahalaga ang multi-year partnership na ito dahil masisiguro nito ang tuloy-tuloy na pag-unlad ng sports na golf sa collegiate level. Para sa TNT Sports, ito si Kyle Bullias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating showbiz mula kay Don Carlos. Don, go! Matapos mag-viral si Tatay Jaime sa DZRH, viral ulit siya sa latest vlog ng aktres na si Ivana Alawi. Sa naturang vlog na buhay jeepney driver, binisita ni Ivana ang 72-year-old na driver at sinuyod pa ang lugar sa Tondo, Maynila. Hindi lang yan dahil game na game actress na maging konduktora na may handog na libreng sakay at 1,000 pesos sa mga pasahero. Binigyan din ni Ivana na electric vehicle si Tatay Jaime at tinulungan din ang iba pang jeepney drivers sa lugar. Say ni Ivana, bagamat hindi niya matutulungan ang lahat, ay sana raw maging maayos na ang sistema sa Pilipinas.
Nag-viral si Tatay Jaime nang interviewin ng DZRH matapos hindi mapasama sa listahan ng bigayan ng fuel subsidy. At yan ang shining na balita para sa TNT Showbiz. Ito si Don Carlos ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNT Tomorrow's News Tonight. Salamat po sa matumutok po sa ating balitaan sa Tomorrow's News Tonight. Niyo pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan, para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, 2 minutes bago sumapit ng alas 10 ng gabi. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala